Sa nakaraang tagpo matapos ang mahiwagang pag-awit ng Ibong Adarna, tuluyang gumaling ang hari mula sa kanyang matinding karamdaman at muling nagbalik ang kanyang lakas. Sa galit at paghahangad ng katarungan, ipinag-utos niyang parusahan sina Don Pedro at Don Diego dahil sa kanilang pagtataksil. Ngunit sa gitna ng lahat, pinili ni Don Juan ang magpatawad at buong pusong nakiusap na iligtas ang kanyang mga kapatid. At dahil sa kanyang kabutihang loob, muling ipinagpatuloy ng hari ang kanyang pamamahala sa kaharian. Muling naging maayos, maliwanag at payapa ang buong Berbanya. Mula nang siya'y gumaling, madalas nang puntahan ng hari ang Ibong Adarna. Halos oras-oras niya itong pinupuntahan at inaalagaan na para bang isang batang kanyang kinagigiliwan. Ngunit tila hindi pa ito sapat para sa hari. Dahil dito, naisipan niyang magtalaga ng magbabantay sa Ibong Adarna tuwing darating ang gabi habang ito'y nasa loob ng hawla. Hindi niya ito ipinagkatiwala sa iba sapagkat nangangamba siyang baka ito'y makatakas o mapabayaan hanggang sa mamatay. Kaya naman, inatasan niya ang kanyang 3 anak na prinsipe upang bantayan ang Ibong Adarna at sila'y kanyang mahigpit na binalaan. Inaatasan ko kayong 3 na magbantay sa Ibong Adarna. Ang sino mang hindi makagaganap ng maayos sa tungkuling ito ay mananagot sa akin at paparusahan. Ang magkakapatid ay magpapalitan sa pagbabantay sa Ibong Adarna tuwing gabi. Bawat isa ay may 3 oras na tungkulin hanggang sumapit ang umaga. Ngunit hindi alam ng marami, si Don Pedro, ang panganay, ay nakararamdam ng inggit at hangaring makapaghiganti sa kahihiyan na kanyang naranasan, kaya't nais niyang muling ipahamak ang bunsong kapatid na si Don Juan. Isang gabi, nagpasya si Don Pedro na palayain ang Ibong Adarna habang himbing ang tulog ni Don Juan na siyang nagbabantay, upang ito ang mapagbintangan at maparusahan ng kanilang ama. Ikaw ang masisisi at mapaparusahan. Matutupad ang aking balak. Mapapahiya ka at mawawalan ng tiwala sa iyo ang ating ama at ang buong kaharian. Nang magising si Don Juan, labis ang kanyang pagkagulat nang matuklasan na wala na ang Ibong Adarna sa hawla. Dahil sa takot na malaman ng hari ang nangyari, agad siyang umalis sa palasyo bago pa man sumikat ang araw. Hahanapin ko ang Ibong Adarna. Mabuti na rin ito upang makaiwas ako sa kaparusahan ni Ama. Samantala, sa kaharian ng Berbanya, nabatid ng hari ang biglang pagkawala ng Ibong Adarna, pati na rin ni Don Juan. Dahil dito, labis siyang nabahala at nagalit. Nais niyang mapanagot ito. Nasaan si Juan at ang Ibong Adarna? Hindi ako mapapanatag hanggat hindi sila natatagpuan. Ipag-utos sa lahat ng kawal na sila'y hanapin at ibalik agad sa palasyo. Ama, hayaan ninyo po kaming 2 ni Don Diego na siya ang maghanap. Makakaasa kayo na kapag natagpuan namin siya, agad namin siyang ibabalik dito sa palasyo upang mapanagot sa kanyang pagkukulang at maparusahan. Tunay po, Ama, hindi kami magpapahinga hanggat hindi namin siya natatagpuan. Kailangan niyang mapanagot sa kanyang ginawa. Kaagad na nilisan ni Don Pedro at Don Diego ang kaharian ng Berbanya upang hanapin si Don Juan. Pedro, bakit mo gustong tayo ang maghanap kay Juan?
samantalang siya'y nahaharap sa pagsubok matapos niyang mawala ang ibon. Kailangan kong makasiguro na hindi na makakabalik pa ng kaharian si Juan dahil lagi na lamang niya tayong nalalampasan sa paningin ng amang hari. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa. Tinahak nila ang malalayong landas patungo sa kabundukan ng Armenia. At matapos ang masusing paghahanap, doon nila sa wakas natagpuan ang kanilang kapatid. Nagulat si Don Juan nang mapansin niyang sa hindi kalayuan ay naroroon ang kanyang dalawang kapatid. Tila matagal na siyang sinusundan. Mga kapatid, kayo ba'y ipinadala ng ating ama upang ako'y hanapin? Ako'y naglalakbay ngayon upang muling matagpuan ang ibong Adarna sapagkat ako ang may kasalanan kung bakit ito nawala. Nais kong itama ang aking pagkukulang at maibalik ang aking dangal. Juan, alam namin ang iyong pagkakamali sa pagbabantay sa ibong Adarna. Ngunit hindi pa huli ang lahat. May paraan pa upang tayo'y magsimula muli. Kung nanaisin mo, huwag na nating balikan ang Berbanya at ang ating ama. Iwan na natin ang nakaraan at dito na lamang tayo manirahan sa Armenia. Nais naming sumama ka sa amin, kapatid. Mas nanaisin naming buo tayong tatlo kaysa maghiwa-hiwalay. Ano man ang mangyari, haharapin natin ito ng magkakasama bilang magkakapatid na hindi mag-iiwanan. Mga kapatid, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pag-aanyaya at malasakit. Inakyat nila ang matatarik na bundok at mababatong daan. Pagdating nila sa tuktok, may nakita silang isang balon, kaya agad nila itong nilapitan. Mukhang may hiwaga ang balon na ito. Mas mabuting alamin natin kung ano ang nasa kailaliman. Ako na lamang ang bababa, mga kapatid. Si Don Juan ay bumaba sa balon sa tulong ng kanyang mga kapatid at lupid. Hanggang sa narating niya ang ilalim ng balon. Nagulat siya dahil hindi madilim at payak na kailaliman ang kanyang nadatnan. Bagkus ito ay lugar na marikit at malawak. Ano ang lugar na ito? Tila ba'y napakahiwaga at punong-puno ng misteryo. Lalo siyang nagulat nang makita niya si Doña Juana, isang napakagandang babae. Si Don Juan ay nanggilalas at ang kanyang puso ay nabihag sa taglay nitong ganda. O kahangahangang dilag, ako si Don Juan, prinsipe ng Berbanya. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Sa iyong kagandahan, tila napawi ang aking dalamhati at napalitan ng pag-ibig at paghanga. Paano mo natagpuan ang lugar na ito? Ako si Doña Juana at ngayon ako'y nasa matinding panganib. Ngunit sandali lamang, saan kita maitatago upang mailigtas ka mula sa malupit na higanteng nagbabantay? Di nagtagal, ilang saglit lamang, narinig ang mabibigat na yabag ng higanteng papalapit sa tarangkahan ng palasyo. Doña Juana, lumayo ka muna upang hindi ka masaktan. Ako na ang bahala sa pakikipaglaban sa higanteng ito. Agad na inihanda ni Don Juan ang kanyang espada upang labanan ang papalapit na higante. Nagtagpo ang dalawa. Naglaban na parang ulo sa gitna ng labanan habang ang apoy ay patuloy na bumubuga mula sa kanilang mga sandata.
Don Juan, kahanga-hanga, isa kang bayani. Salamat sa iyong tapang at natalo mo ang malupit na higante. Ngayon, muling nabuhay ang pag-asa sa aking puso. Walang anuman, Doña Juana. Halika na at isasama na kita palabas ng lugar na ito. Tunay bang aalis ka na at isasama mo ako? Ngunit paano naman ang aking bunsong kapatid na si Leonora? Maiiwan siya rito. Maaari mo ba siyang puntahan at sabihing pumarito agad dahil nais ko siyang kausapin? Ngunit Don Juan, ako'y may pangamba sa pagsundo mo sa kanya sapagkat si Leonora ay may kasamang serpienteng tuso at mapanlinlang. Huwag kang mangamba, Doña Juana. Pupuntahan ko si Leonora, ang iyong bunsong kapatid. At kahit ang 7 uluhang ahas ay hindi makakahadlang sa ating hangarin. Lumisan si Don Juan ng may tapang at determinasyon. Sa bawat hakbang, dama ang tibok ng kanyang puso at tila ang hangin mismo ay sumasabay sa kanyang layunin.